agency sa kanya naman pagdating sa flood control investigation. Hindi nga makanti ng mga leader yung si Martin Romualdez. Ang kumakanti yung bata, yung nagmamyaw-myaw. Kayo, yung sigarin, hinihimod ang put ni Sandro Marcos. Sandro. Kulang mo na lang maging ninang ka ni Sandro, And for me, kilala ko yung mga nag-hire sa inyo, Nico. No? Kilala ko yan. Kaya, you will never fool me. I know that person who actually hired you in order to do all these things. Dahil, nagpasabi na rin na, sa trabaho lang yan. O ako naman, dinedma ko na. So, parang, okay, fine. So, ano naman ako mapagbigay naman ako dahil nangangailangan ka dahil I'm pretty sure if you're not gonna do it, you'll never have anything interesting in your life. And si Barsaga, yan talaga. Kasi talaga si Barsaga, you know that, mukha naman kasing geeky si Barsaga. Well, if you're a guy and you love cats, most probably you're a geek. Geek ba? Oo. No? Wala ba ako nakikitang lalaki na mahilig sa pusa na hindi geek? Alam mo, parang feeling ko nga si Barsaga, mahilig pa to ng alam mo, mga tipong mahilig ng sci-fi, science fiction. Diba, ganyan yung mga wangis niya, no, ni Barsaga. I don't know, does he like science fiction? Parang, I don't know, it always go together, the cat and the science fiction. Tapos, ano lang talaga, mukha lang talagang geeky to si Barsaga. Pero I think kasi Barsaga is this is a Gen Z na hindi woke. Kabataan. Kasi hindi naman sila nagko-call ng ano. That's for US foreign policy, period. Para pag nakita ng US na, sorry po. No, it is a way to influence foreign policy. That's why they don't call for BBM's resignation. Hindi sila magko-call ng resignation, pero parang card nila yan. Na nagko-fund, papakita sila, nagko-funding na sila ng mga rally-rally. Parang output nila dun sa mga nagbabayad sa kanila, parang ganon. That is part of US foreign policy. Ano ba? Wala. Lahat yan, funding nila in order to forward US foreign policy. Ang US, it acts this way, no? Yes. In order to influence internal policy of a country, ang gagawin nila, magpa-fund sila ng mga NGO. O ito naman mga NGO na to, nakakita sila ng willing na willing na mag-funding ng mga topak nila sa buhay. So they have been it's a match made in heaven. Kaya dapat mag-aral kayo ng Philippine history. This is no different from the time when how the colonizers were actually able to colonize the entire Philippines. What they did is actually find a local champions, whoever they are, basta basta align ka sa amin, ganyan na eksena. Wala na silang pakialam kahit magnakaw ka, kahit ano pang i-advocate mo dyan, basta go ka sa kanila. Nagkaroon sila ng flavor of the month, no? Yung mga yan, kuha sila ng pera para meron silang pang funding ng kanilang mga political goals in life, no? For campaign funds, lahat yan for campaign funds, no? Pinapadaan lang ng NGO dahil nga hindi ka naman kasi pwede magbigay ng campaign funds directly sa politiko kung foreigner ka. So pinapadaan nila sa mga NGO na yan. Okay. So ngayon, na sila, labing-labing na sila. So bakit ngayon sila nagaganyan, nag-e-emerald? O syempre sabi ng NED, huwag kayo magtatawag ng BBM resign. Marcos resign. Kasi si Marcos, ano pa sa amin?
beholden pa sa May amin. leash pa. Ay, naku. Kaya nga, once na yung si BBM, halimbawa ay, okay, I will visit Beijing. Ano ba sila? Ano bang sinisigaw ng mga yan? The same people. Tindig Pilipinas noong 2022. Huwag iboto si BBM dahil ano nang China raw. Mm-hmm. Ano raw siya ng China dahil baka China. Hindi ba? Mm-hmm. Ngayon, tapos, nung nagpapasok na maraming EDCA site, labing-labing na. Don't you see the how all these things are being played out before your eyes? Labing-labing na ngayon, labing-labing na. Ngayon, pwede sila mag-rally against corruption, pero huwag kayong magtatawag ng anti-BBM, anti-Martin. Alam mo yon? So parang, nandyan sila para maging relevant. Maging relevant sila for 2028. O kita nyo, kami ang all of that is preparation for 2028. Hindi ba? Nag-mobilize sila for 2028. O kami, kita mo, kami ang lumalaban sa corruption. Puki nyo. Kailan lang kayo nagsalita? Ang gusto nyo noon, tanggalin si Sara lang. Dahil nga for 2028 ngayon, kasi nga, pag hindi sila pumatol sa ganito, hindi sila mag-anti-corruption, baka irrelevant na naman sila. So this is the yellows trying to find relevance in life. Staying alive. Even though hindi na sinasabi sa mga followers nila. Kaya kayong mga may anak na kakamping, imulat ninyo yung mga utak ng mga anak ninyo sa totoong nangyayari. Tanungin nyo lang sila. Sabi mo, anak, i-educate mo nga ako. Bakit yung mga kakamping leaders ninyo ay hindi anti-BBM? Saka bakit karamihan ng mga leaders ninyo? Bakit meron sila mga posisyon sa ni BBM? Anong ibig sabihin nito, anak? Pakipaliwanag nga sa akin ganon. Wag niyong i-push ang konsepto. Tanungin niyo sila para baka naman merong baka merong reasonable reason ang inyong mga anak kung bakit ganyan na nangyayari, pero tanungin niyo pa rin, bakit ganyan? Bakit sila ganito? Ano yung eksena ng buhay? So, pero nga, ang problema kasi nito, sabi ko nga sa inyo, ang pinakamalaking botan sa Pilipinas, mga swing. Baka nakita na nila, ay bakit pinakikipagtantutan kay BBM? Yung mga swing na papunta na medyo kakamping cleaning, nakikita yan, you will lose them. You already lost them. Hello? Kitang-kita naman ng lahat kung anong ginawa ninyo noong September 21, which is historically an anti-Marcos Day. Can you guys don't you see the irony? Historically, September 21 is an anti-Marcos Day. And then September 21, massive rally on corruption. Hindi po kami anti-BBM. Gusto lamang po namin siya imbitahan para labanan ng korupsyon. Ulul. All of that, all that mess. Kita mo, di ba? The careful messaging, tapos may follow-up activities. Kailangan tayo every city mag-march. Bakla, bakit kayo mag-march every city? Yung mga politiko ninyo, mga congressman ninyo, wala namang ginagawa. Nga naman, pagdating sa flood control investigation, hindi nga makanti ng mga leader yung si Martin Romualdez. Mm-hmm. Ang kumakanti, yung bata, yung nagmamiyaw-miyaw. Kayo, yung sigarin, hinihimod ang put ni Sandro Marcos. Sandro. Kulang mo na lang maging ninang ka ni Sandro, Diba? Don't you see? Siguro ang ibig niya sabihin parang doesn't mix. Sabi niya, doesn't necessarily come. Parang, well, it really depends on how you measure smartness, intelligence. In politics, if you don't win an election, you didn't have a smart strategy. So, given guys your track record, you are not winning.
you're not Listen. winning. So, you must have a operational definition of smart, okay, in order for it to have some content, okay, because smart is such a huge tent, okay. If you think that Duterte supporters are not smart, well, a lot of OFW workers are Duterte supporters. And they work in countries better than the Philippines, and you're just doing TikTok. True. And the mere fact na these are engineers, these are IT, these are basically they earn more than you. Game. And I'm pretty sure these OFWs who are the Duterte supporters are good at their job. Hindi ba? So, bakit naman mo sasabihin na that necessarily come together? And that actually applies to everyone. Na kakamping and smart don't necessarily go together. Kasi otherwise, bakla ka ng taon, mahilig kayo sa mga logic. So parang you're committing the no Scotsman fallacy. Alam mo yan? Alam mo yung no Scotsman fallacy? A no true Scotsman policy. Fallacy. Yung ang form niya ganito, all Scotsmen love to drink their tea with lemon. Tapos ikaw magsasabi, well, my father is a Scotsman and he doesn't want to drink his tea with lemon. Therefore, your father is not as true. So that the new true Scotsman fallacy. So siya naman, Duterte supporter and smart don't necessarily come together. Oo. I am a Duterte supporter. You're not necessarily smart. Parang, Bex, parang, so parang, okay, wala ba kasi una yung nagsalita naman doon, wala naman siya sinabi na, because I'm a Duterte supporter, I am smart. Wala naman siya sinabing ganon. That is the form of logical necessity. Pero yung kanya, hindi naman logical necessity yung form ng sentence niya, kundi conjunction. Wala ka ng taon. So, he's not implying necessity because necessity is a different grammatical form. Diyos ko, tapos sasabihin mo pa, kayo ang smart, hindi mo nga alam pinagsasabi mo. Alam mo yun, hindi mo nakakaloka, no? Parang wala naman siya sinabi na because I am X, therefore I am Y. Yun ang necessity. Eksena ka ng taon. Tapos, gusto mo lang magpakitang gilas, ay sinasabi mo, hindi naman sila necessarily connected. Wala naman siya sinasabing necessarily connected and the sentence doesn't even imply it because it's just conjunction of two different qualities. So, Duterte supporter siya at smart siya. So, pwede rin namang may Duterte supporter and not so smart. Pwede rin namang may kakamping supporter and smart, kakamping supporter and not so smart. But those are not about logical necessity. Those are just two different qualities that happen to coincide person. That is may have certain permutation in a pool, 'di ba? Na smart bobo, and that is smart kakamping, bobo kakamping, yung mga ganon. Medyo smart, medyo bobo kakamping, ganyan. Yes. Because those are possible, because those are not mutually exclusive. Ngayon, ikaw, nag-aano ka naman ng mutual exclusion. Bakla, bakit ka nagkaroon ng mutual exclusion? What is the empirical reason? Let's start with that. What is the empirical reason for these two to be mutually excluded? That is independent. Give us an independent definition. Give us a definition independent of your bias against
Duterte supporters. Because if you cannot give an independent definition that makes these two qualities independent, that does not depend on your bias against Duterte supporters, you're not necessarily smart. Ganon. True. Ayun. Isa lang nakikita ko na ganyang style sa TikTok ng Gen Z, mga Kirk wannabe. Kirk was very effective sa mga bata. So they are trying to do his style to push yellow-pink politics. Oo, may pagkaganon. Who is Kirk? Charlie Si Kirk? Charlie Like Kirk. the Charlie Kirk. Kakamping na Charlie Kirk. Hindi, style lang ni Charlie Kirk. Style lang ni Charlie Kirk. Yung, parang ang style kasi nito ni Gabe. Popular kasi to si Gabe sa TikTok eh. Popular to si Gabe sa TikTok. Tapos ngayon, ang style nito ni Gabe, yung parang gano'n, debate! Anytime! Sige, lahat kayo. Sige, debate ako. Ganyan-ganyan. And then, so ngayon, parang wala kasi masyadong, namimili kasi siya ng mga kakalabanin niya. So ngayon, yung kinakalaban niya, usually, mga bagets-bagets lang din. So, pagka kunwari, alam niya na parang beyond my age range to, ayaw niya yan. Hindi niya inaano yan. Pero maluloka ka ngayon. I think mga parang late Gen Z yan eh. Late Gen Z. Ganon. What is late Gen Z? How old is late Gen Z? 2012. 1998. Parang si Aaron. 1997 po yung last na Gen Z. So ilang taon na yan. siya? Mga ganyan. 97, 98. Ganyan. 27 po ako. So si Gabe, 1998. Mga ganon, oo. Mga ganon. 27 pa lang. Ano to, Okay. Millennial? Millennial si Gabe? Millennial ba siya? Baka late millennial. Early millennial. Late, 1996. Late, 1996. Late. Early millennial, girl, from 1980 to 1990. Late millennial. Tama. 1996 ata din. So late millennial. What does he do in life? I'm interested. Parang nagbabanda-banda yata. Parang artista, ganon. Wala kang Gabe. Wala kang ngayon, matutuwa ka kasi tawag dito, pero patulan siya ng mga Gen Z na mga Duterte supporters. Talaga? Oo, pinapatulan talaga siya pagkat wala siyang magawa. Yung parang nahuhuli talaga siya ng bonggang-bongga tapos hindi talaga siya makapalag. Hindi siya kasi di ba alam mo naman ng mga Gen Z, di ba meow-meow, tapos mahilig din sa mga yung mga ganyan. May panlaban kaming Gen Z sa kanya, si Barsaga. Yan talaga. Kasi talaga si Barsaga, you know that, mukha naman kasing geeky si Barsaga. Well, if you're a guy and you love cats, most probably you're a geek. Geek ba? Oo. No? Wala ba ako nakikitang lalaki na mahilig sa pusa na hindi geek? Alam mo, parang feeling ko nga si Barsaga, mahilig pa to ng alam mo, mga tipong mahilig ng sci-fi, science fiction. Diba, ganyan yung mga wangis niya, no, ni Barsaga. I don't know, does he like science fiction? Parang, I don't know, it always go together, the cat and then science fiction. Tapos, mukha lang talagang geeky to si Barsaga. Pero I think kasi Barsaga is this is a Gen Z na hindi woke. Pero meron siyang mga fino-forward na policies na halimbawa ina-advocate niya yung divorce. Okay na tayong divorce. Tapos nag-pass pa siya na let's illegalize natin ang abortion sa mga na-rape. May mga ganyan siya. Pero he is not forwarding it in a woke way. Yeah, oo. Alam mo yon, hindi niya inaan. That makes him interesting, Alam niya yung alam niya yung nakakairitang
So, hindi, so, si Sas mukhang tae. Ang ganda naman ng tae mo. Parang ano itsura na mukhang tae? I-drawing mo nga. Parang may mata, may ilong. Parang, ano ba yung mga pang grade 5? Ano ba yung mga pang grade 5 na hirit? Wins. Parang, alam mo, wins. Yung mga ganyang hirit. Yun yung mga hirit ng mga high school na walang barkada. Kasi nga, ang corny ng hirit mo. Parang, and I'm pretty sure, nung high school ka, walang gustong kumausap sa'yo. No one wants to be with you. No one wants to be your friend. Walang gustong barkadahin ka. Oh, I'm pretty sure you almost hated yourself because nobody cares that you even exist. Ano yung mga kaklase mo na, bakla kaklase pala kita. Yung mga ganyan. Magka-section ba tayo? O talaga? Ano pala, nag-aaral pala tayo sa same school, ganyan. Yan ka, wins. True. Natatawa ka dahil totoo. I'm pretty sure, hindi mo, pag tinuntahan naman yung face, kaya nga yung Facebook name mo, fake name eh. Kasi nga, nobody hindi ka proud sa identity mo. At kung makita namin talaga yung mga friend mo, nobody, alam mo yung, I'm pretty sure if you open your profile, we will not find a single person there talking to you on your wall. Because nobody cares about your existence. You might as well, think about exiting the world. Ano ibig sabihin nun? Kayo din naman may talking points. Ako dyan sa tangang yan. Hindi lahat binabayaran kagaya mo, Nico. Diyos ko. Hindi, ganyan kasi ang narrative ng ano. Ano ba to? Kakamping ba yan? Umakyat ka na. Ikaw to naghahamon mo na umakyat. Di ka naman makaakyat. Diyos ko. Daming ebas. Ito si Nico David na parang, di ba in-expose siya nung kasamahan niya sa CMG. Bayad siya. Sa flip-top? Or... O kamusta na si Martin? Sabi niya, but it's so obvious. Nagla-log out nga ako. Ewan ko sa'yo. Diyos ko po, dami mong eba. Sa dami-dami tao dito sa likod, di ba sila nala-log out? Sabi niya, but it's so obvious. Pag pinagtabi ko, sinasabi niya ni Banat Bay, parehas kayo halos ng sinasabi. Okay. Hindi ko gets to. Hindi, baka, ano na pagpilihan mo? Ang ano niya, dahil nga pare-pareho kayo ng opinion, ibig sabihin may talking points. But that is actually what is your evidence that there's talking point is that people are talking about the same thing. Bakla ka ng taon, Nico David, kahit yung mga ordinaryong hindi mo kilalang DDS vlogger, ganun din naman yung sinasabi. So, ibig mo sabihin, yung napakaraming tao, may talking points. How does that work? Like, can you show us? Like, a lot of ordinary Duterte supporters, not just bloggers. Ano to, my meeting? Like, you're going to meet how many? Thousands. Guys, here's our talking points. And then sasabihin mo, Lord Almighty, make it make sense, okay? You cannot just say na, pareho kayo na sinasabi ni Banat Bay, pareho kayo ng opinion. Well, you have to prove first, okay, that they don't just happen to have the same opinion. You have to prove that na, ano lang to, it's just a coincidence that they have the same opinion, dahil pareho sila opinion, at malamang magiging pareho sila ng opinion. Parehas talaga, politically aligned eh. Politically aligned. So if you have 10 people who are politically aligned, ang tarantado ka naman kung sasabihin mo, yung 10 people na yun, hindi dapat hindi kayo, dapat iba-iba kayo. Does that even make sense? It doesn't make any sense. So make your comment make sense. Kaya nga Ganyan talaga pag scripted. Sabi nga ni Chis
Pag nagturo ka, kung tinuturo niya na may talking points yung mga DDS, ibig sabihin sila may ganun. No, they have kayo may talking points kasi you never, kayo may talking points kasi unang-una, hindi ka naman about politics eh, flip-topper ka eh. Bakit ka na involved sa politics bigla? Tapos may mga tinitira kang tao na, hindi nga kita kilala, bakit mo ko titirahin? You never read me, tapos bigla mo kong titirahin, ano yun? Tapos ang audience mo, puro flip-topper, hindi ba mas nakakaloka yan? Can you imagine? Flip-topper ka, tapos may tinitira ka na hindi naman alam ng audience mo kung sino. How's that possible? Diyos ko. Bigla kang, bakit mo nag-transition ng politics tapos ang tinitira? Sino ba tong baklang tong tinitira niya? Sa flip-top kasi merong merong tinatawag na generic. Sabihin wala silang... Hindi raw siya flip-topper. Ano ba si Nico? Ano ba siya? Hindi, mga random issues lang yung mga, kumbaga trending issues yung tinatopic niya talaga mainly. Ay, hindi siya rapper. Hindi random siya, lang random talaga. Random na, vlogger na random topic. Any viral issue. Yeah, exactly. So if you're going to really think about it, Nico, commentary, whatever, I don't even know you. So you're not, alam mo yun, na parang nakilala ko lang yun dahil... yung pinaka-iconic niyang content, yung pinaka-una siyang sumikat yung sa GMA na Kamatis, CGI ba yun? What's that? Way back 2018, yung Victor Magtanggol na CGI Kamatis na kinriticize niya na sobrang pagkapangit nung CGI nung show ng GMA nun. Yun yung unang-unang niyang sumikat na content siya eh. Tapos, after nun, kung ano-anong mga trending issues na yung mga sinakyan niya nung pagkatapos. Yeah, and for me, kilala ko yung mga nag-hire sa inyo, Nico. No? Kilala ko yan. Kaya, you will never fool me. I know that person who actually hired you in order to do all these things. Dahil, nagpasabi na rin na, trabaho lang yan. O ako naman, dinedba ko na. So, parang, okay, fine. So, naman ako mapagbigay naman ako dahil nangangailangan ka dahil I'm pretty sure if you're not gonna do it, you'll never have anything interesting in your life. And alam mo yun, na parang you depend on it, and by the looks of it, you don't really look like someone who lives an interesting life outside the internet. So might as well give you that, because we'll never know, you might unalive yourself because of intense loneliness, because your real life is boring. So anyway, so ganoon nga, Nico, kailangan maging, you have to be a real person. Ano ba, what is your real opinion in life? Kasi nga, alam mo, pag kinausap mo talaga yung mga tao ng real opinion nila sa buhay, yung mga tunay na kakamping, sa dami kong kakamping sa kaibigan, hindi mo kailangang maging agit. Kasi, alam mo kasing, they really just would like to exchange views. Pero kasi, yung iba kasi, yung mga ganyan katulad ni Nico, kailangan nila mang-agit because that is the agenda. That's the agenda, correct. Oo, kailangan pagalitin ka, kailangan asarin ka, ganyan, eksena ng buhay. Pero pag kinausap mo sa totoong buhay yan, I don't think there's anything between your brains at all. If you meet in real life, I don't think anyone would even want to be with you. So, ayun yung karamihan, no, na mga ganyang tao, kasi titingnan mo yung kasi nung tinitinan ko yung wall niya, alam yung malaman lang tao na you know that no one in his life would come to his defense in real life. Kung sabi ko, nakakaawa naman tong taong to, parang ito na lang yung nagbibigay ng meaning sa kanyang buhay, and without this baka magpatiwakal. So, sige, pagbigyan na. Might as well give him a reason to do it. Dahil
life is short and precious. So, yun na lang. So, kaya nga. Indulhensya rin yun in your part, di ba? On your part, indulhensya mo rin yun, di ba? Oo, kasi mamaya, can you imagine, may nagpatiwakal dahil hindi niya nakaya yung breast back mo. Parang, sige, hayaan na lang kitang mabuhay. So, kaya nga yung ganun yung eksena na, can you imagine, sinuha ka ng isang rapper na binabayaran ka, of all people, Martin Romualdez. Can you imagine? Parang, hindi na ako nagtataka because Martin Romualdez really has a lot of money. Hindi ba? So, ayun na lang yung eksena. Nakita mo na Akyat na lang, Nico. Kung talagang matapang, Diyos ko. Kunwari natatawa si Nico, pero aminin mo, Nico, sa truths lang tayo. Sa truths lang tayo, hindi ba? Aminin mo, Nico, I'm pretty sure, Nico, wala kang girlfriend. Wala yata. Wala. My God, at 3 a.m. Napapanood mo siya, Napapanood mo siya, Con? Hindi naman kasi interesting. Pag hindi interesting, tsaka pag parang, alam mo naman kapag ang nagsasalita, ano lang, yung hindi talaga galing sa kanya. So parang oras mo. Parang nakita mo lang yung oras mo pag ganyan. Nung una lang, early days. Nung early days lang. Kasi nung una, medyo make sense pa siya nung una eh. Pero nung mga subsequent content na niyan, hindi na ako masyado nag-follow. Kaya ewan ko, bakit nanggugulo ngayon yung iba naman kasi nagte-turn into politics ng content. Yun na nga. Kasi nagbe-beg siya. May TikTok content kasi ako na sumabog. So ngayon, ang daming so in-stitch niya. Tapos ngayon, comment sila ng Joey, stitch mo yung content, mag-react ka sa content ni Nico, ganyan-ganyan. Parang, Diyos ko po, Lord. Pero before, hindi naman ako aware na political na yung content niya. Kasi alam ko, pandemic, hindi political yung content niya nung pandemic eh. Ngayon, parang recently lang talaga. Or parang this past week. Baka naambulan ng yan. Planong magsalita. Bakit? Bakit naman yung sabihin binuli siya? We're just advising him. And, ayun kasi yung mahirap, no? Lalo na if you are just doing it for the clout. Not for the clout, but for the money. For the money and clout. Ayan. Na parang una wala kang, I'm pretty sure wala kang girlfriend. Figures. Kasi una wala ka naman siguro talagang ganap sa buhay. And second, by the looks of it, you might have difficulties in getting one, no? Lalo na mga babae ngayon, they won't settle for less, and you're less. Wait lang. Sakit mo talaga magsalita. Magre-request na yan ng kondo kay Martin. Ha? Kikita ka niyan. Sabi mo kay Martin, Nico, na inapi kita ng inapi. Kailangan mo magpataas ng bayad. Di, tayo? Everybody happy. Pero yun, ayun na nga eksena. Sa mga ito, siguro kasi walang kita sa flip top. Ay, hindi ba siya flip topper? I really thought hindi. Ano lang siya, commentary lang. Mga viral issues. Ganun. Kasi ang dami nila. Sabi ko, sino itong mga to na parang, hindi naman sila political content creator. Yung, meron pang isa, yung parang dati siyang boxing announcer or something. Yung iba, mga pa nga ML, mga gamer ba yun? ML na Streamer lang, tapos naging political Sino yung boxing announcer? Naalala ko. Yung kinontent kayo, meron pa siyang presentation. Yun, di ba? Oo, may presentation pa siya. Yung tungkol yun sa sa PI. Dati gusto mo ng PI. Ngayon, ayaw mo ng PI. Parang, tapos alam mo may binabasa. Tapos, gano'n din yung kay Makagago.
Dati tropa yan silang dalawa dati. Ganon din yung content niya about me. Silver Voice. Silver Voice, yan. Tapos ganon din yung content nung makagago. Sabi ko, tapos binabasa rin niya. Sabi ko, ewan ko sa inyo, Diyos ko Lord. Parang, alam mo yun, na parang, actually yung makagago, si makagago is flip-topper or rapper. Rapper. Si makagago ang rapper. Yung rapper. Hip-hop. Tropa. May flip-topper kasi. Si Lakas Tama ba yun? Hindi ko alam kung... Hindi, si Lakas Tama, hindi naman siya flip-topper. Si AKT. Si Akata. Yun, flip-topper yan. Si Akata. AKT ba yun? AKT. Basta meron... Yes. Kaya ako nga na-invento si Tina Moran. Hindi, pero yung dati magkakatropa yan sila noon. Pero nagkaroon din sila ng mga sarili nilang issues. Kaya pati sila rin nagkakaway-away na din. Sobrang luma ng Tina Moran. 90s na 90s. Anyway, so ayun na nga eksena. So kita mo, pinakyat mo, Joey, ayaw umakyat. Alam mo bakit? Kasi nga, baka hindi kasama sa payment. Na, ako akyat, hindi naman ako kikita pag umakyat ako. Pero yung mga pinapaakyat mo, tapos umaakyat, ano yan? Meron niyang TF. Siyempre, girl, kung ordinary ka man tao, will you subject yourself into that kind of situation? Nalalait-laitin ka, bababoy-baboyin ka. Kaya nga kaya nga siguro maraming umaayaw kasi nga alam nila pag halimbawa hiner ka ni Romualdez tapos tirahin mo yung si ganyan, paano kung lumaban sa'yo? Paano kung bigla kang ma-family tree? Walang insurance naman. Di ba? Kawawa ka naman. Career ka. End career ka. Kawawa ka naman kasi paano kung ganyan ka, sige, halong-kating ko lahat ng tungkol sa'yo. Paano kung paano kung ganun yung nangyari? Paano ka? Di ba? Halimbawa, may mga nahalukat dyan na baho sa'yo. Gusto mong bardagulan pero ikaw nakikipagbardagulan ka kay for MR, sandali. Kawawa ka doon. Kawawa din yung yung pamilya mo and etc. Kasi hindi naman nila binayaran yung pamilya mo tapos magkano lang yung binayad sa'yo?